Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:04 ng umaga. Alas 7:04 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. ah, At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Patungkol po dito sa 10 Marines hindi nakapagpiyansa, nakulong. Pero ngayong umaga ay pagbukas ko alas 5 ng umaga, nagbabrowse na kasi ako ay nakakuha na sila, nakapagpiyansa. Opo, milyon ata ang ang piyansa. 10 sila, ano? Kasi yung 4 nag-recant na Opo, ay ito nga, itong 10 pinakita kahapon ay kinulong sila dyan sa Las Piñas. Dahil walang pangpiyansa. Marami ang nag-comments doon sa YouTube o doon sa mga balita, ay ito ang mga comments nila, ano? Baka wala ng pundo. Yun ang sinasabi ng iba. Baka wala na raw pundo. Pangalawa, baka wala ng financer. Kini-question nila ang financer. Ay sino ba ang financer dyan? Ay hindi hinala nila kasi na dalawa ang financer, si Marcolita at saka si Rodante po, si Rodante Marcolita at saka si Mike Defensor. Ngayon ay mayroon din nag-comment ay nakakulong na, sabi nila, yung financer. O yung puno o yung pasimuno, hindi ba? Yang pag-testify nila dyan sa, ay pumunta nga sila sa opisina ni ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Ako nagtataka ako, bakit pinapayagan yan ng Sergeant at Arms? Dapat alamin muna ano ba ang purpose. Kung aatin ba sila o bibisita lang sila kay Robin Hood Padilla. Dapat alamin nung Sergeant at Arms. Ngayon, kung sabihin nila na bibisitahin lang nila si Robin Hood Padilla, ay tika muna, ay isa-isa lang, hindi ba? Isa-isa lang, hindi grupo, hindi ba? O kaya ay hindi muna ngayon kasi nga kasalukuyan na naghihiring. May schedule na hearing. Ngayon, kung aatin sila, pwede. Kung hindi sila atin, ay huwag silang papasukin kasi makakagulo po yan Habak po nag-press conference sila doon sa opisina ni Robin At sabay naman doon sa session hall, hindi ba? Ay aywan ko lang kung gusto nilang ipakita siguro na hawak pa nila ang bit, hindi ba? Hawak nila. Ay diyan sila nagkamali. Noon pa sinasabi ko na, ito mga nangyayari po sa ating bansa, hindi na po hawak ito ng isang tao. Kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan. Sa palagay ko lang po sa aking lang pagsusuri. Ay bakit naman? Tanungin nyo ako, bakit naman ganon? Na kamay na ng Diyos ang gumagalaw dyan. Ay kasi nga minura ni Duterte ang Diyos Hindi ba? Who is this stupid God? Sabi niya Hindi ba? Ay pagbabayaran nila yan, ay kasama sila yan. Ngayon ay hindi raw nakapagpiyansa, pero bandang huli, nagtataka ako, Sabado nagpiyansa Ay wala nang opisina yan. Ay pero sige, padaanin na natin kasi nakita ko kaninang alas 5 pagbukas ko ay pinalaya na.
Opo. Pero ganun pa man, kahit na pinalaya na, ay ito tuloy-tuloy ko po itong discussion ko dito. Kasi nga, kagabi ko pa ito ginawa mga alas 10 ng gabi. Bago kasi ako matulog ay tinatapos ko muna kung ano ang sasabihin ko sa araw ng bukas. Araw-araw po ako gumagawa. Nagtsatsaga po ako. At ito ay para makarinig sila ng ibang paliwanag o ibang paniniwala o yung galing sa Biblia. Opo. Ay sa katotohanan lang po mga kababayan, mga minamahal, dapat hindi ko na pansinin ito Dapat hindi ko na ito inaaral. Kasi nga ako ay kabisado ko po yung lakad ng mga pera, yung flow of money. Kasi naging project management ako, ay ang management po ay kami ang kumukontrol ng billing Diyan sa Senado. Ay naging project management ako diyan. Kaya alam ko yung pag-control ng billing. Kaya ay kami ang pumipirma doon sa billing nila ng mga kontraktor. Ngayon ay kung itong mga Marines na ito, sige, padaanin na natin na naghatid sila ng pera. Padaanin na natin. Totoo nga na naghatid sila ng pera. Ay ang problema dyan, hindi naman nila ma-identify saan nanggaling ang pera. Anong project? Sino ang kontraktor na nagbigay ng pera o saan nila kinuha o sino ang nakipagkutsaba sa kontraktor at para ibigay naman doon sa aywan ko ang pinagbigyan nila mga congressman ata, mga senador ay dapat i-identify nila yon. Kasi nga ay kung naghatid lang ng pera ay ano yun. Kaya nga hindi ko pinapansin yan dati. Hindi ba, mga kababayan, mga minamahal? At narinig ko nung isang araw, ewan ko kung kay Ping Lacson ata o kung sino yun ang sabi nga niya ay ganun din sa iniisip ko na walang value yung mga impormasyon nila kasi naghatid lang sila ng pera At isa pa po hindi naman ipinakita yung pera Nasa balita ay ang pinakita ay balita ay sino nakakaalam? Hindi ba? Baka paper money lang yun. Yan po ang problema dyan. Bakit ka maniniwala agad na yung mga balita na dinadala nila ay puno ng pera? Kaya hindi uubra Kung sinabi man nila na ito ay 30 million ito o 40 million, ang isang malita raw ganun 40 million average ay sinong nakakaalam? Hindi ba? Mabuti sana kung pinicturan nila, binuksan nila, tapos binidyo nila, na talagang yan ay pira. Hindi ba? Hindi po pwede po sige, at punta na po tayo dito sa gusto kong i-share. Bakit ako ay alam ko na makukulong sila Kasi nga dito sa Proverbs 19 verse 5, a false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. Yan po ang nakasulat sa Biblia. A false witness. Ngayon wala akong kaduda-duda na sila ay mga false witness po sila Binayaran lang sila para magsalita ng ganyan. False witness. Na ganun din sa nangyari doon sa mga nakakulong sa Bilibid, pinagkukuha ni Duterte o ni Aguirre, kung sino man yan, si Aguirre ata
ang pumasok sa sa Bilibid prison at pinagkukuha yung mga tao, yung mga prisoner doon para mag-testify against De Lima. False witness po yung ganun. At ito naman ngayon, ito namang mga bodyguard ni, aywan ko kung sino mga bodyguard ito. O kung ilan sila yan, o wala na akong pakialam dyan. Basta pinagkukuha daw yung bodyguard niya ng mga ex-marine o mga sundalo para mag-testify. Ay ano bang i-testify nila? O, naghatid daw sila ng pira. Pero noon pa, nilalabanan ko na ito Bakit ha? Ang una nilang kasi tinuturo si Romualdez. Hindi po ako maka-Romualdez at pinag-aaralan ko po talaga ang sitwasyon. Si Romualdez, nung panahon ni Digong, hindi naman makapurma yan Oh, sabihin nyo sa akin kung pinapurma yan ni Digong, hindi. Ang pumurma si Alvarez. Tapos napalitan si Alvarez. Ay sino yung sumunod? Si Kwan ba? May sumunod Si Alan Peter na ba? O aywan ko lang tapos si Alan Velasco aywan ko. Baka mayroon pang isa na pumalit kay Alvarez kasi Speaker Alvarez yun noon Yung una, yung kauna-unahan nung nanalo si Digong, hindi ba? Speaker Alvarez. Wala akong narinig na Romualdez. Paano siya makakuha ng pira yan? Hindi ba? Maari siguro, pero mga butal-butal lang. Kasi hindi sila ang namayagpag noon Ngayon, nung panahon naman kinikwento ko lang po nung panahon naman ni Marcos, ay okay, itinalaga siyang Speaker of the House. Pero, ang gumagana noon o ang namamayagpag pa noon ay mga alipuris ni Duterte. Maniwala po kayo sa akin. Mga alipuris pa rin ni Duterte hangga dito sa executive. Opo. Mga alipuris pa rin ni Duterte ang namamayagpag dyan. Although na legally, ang speaker ay si Romualdez. Pero hindi rin At siguro yan na ang pinagmulan ng away. Kasi nga, hindi makapurma yung mga alipuris ni Marcos. Ay sila ang presidente. Hindi makapurma kasi nga mas garapal. Mas garapal yung mga tauhan ni Duterte. Ayan po, kaya nag-away-away po yan after a year. Or after a year and a half. Doon na nag-away-away yan. Ay parang ganito lang po yan Doon sa amin may waiting. At ang waiting, hinahawakan po yan ng mayor. Ang waiting ay nagbibigay ng pira doon sa mayor. At okay lang naman yun. Ay kasi nga, maraming humingi ng tulong kay mayor Pag may patay, pag may kasal, pag may aksidente, hindi ba? Ay sa kanya pumupunta Kaya sa custom and tradition natin ay okay lang yun. Ngayon, halimbawa nagpalit na ng mayor. July na, hindi ba? Kailan ba nagpapalit po? Ay July ata yan Eleksyon ng Mayo, June 30, ay hanggang doon lang yun. Ay July ang sasahod na yung bagong mayor Ganun po Hindi ba? Wala nang pakialam yung dating mayor kung natalo siya. Ang bibigyan na ng waiting money yung bagong mayor. Alam ko po yan Kasi nga nung natalo yung mayor sa amin ay yung mga alipuris niya ay
ay kwan, yung parang lumalapit sa akin dahil nangungutang na. Ay bakit ka kung ikaw nangungutang ka na? Ay yung pala, nalaman ko ay nakapirol ako dyan sa kwan kanya dyan sa munisipyo. Ay wala na ngayon, sabi nga. Wala na daw siyang pirol. Ay hindi ko naman alam na nakapirol siya. Oh, kasi siya nag-aasikaso ng bukirin ni Mayor. Yung mga bukid, siya nag-aasikaso. At saka yung may kaunting baka. Parang bakahan. Yun ang inaasikaso niya. Ay nung nawala si Mayor, natalo, ay ayun, nagdidilhin siya na sa iba. At umabot nga siya sa akin, humihingi ng umuutang. Ay bakit ka kung uutang ka? Sabi ko, ay wala na kami sa payroll. Sabi, ganun po yan, on the day na mapalitan na yung mayor. Ay marami po yan yung mga alipuris ni Mayor. Mayroong bodyguard, hindi ba? Pero yung bodyguard niya ay naandun sa bahay, tagaluto, hindi ba? O taga-alalay, driver bodyguard, o ano. Marami po yan na nakapirol sa doon sa munisipyo. Mayroon din yung mga yung mga chismoso na walang ginawa kung hindi kukuha ng mga chismis, ay nakapirol din yun. Pero ang trabaho nun ay pag mayroong ahente, yung magparking na sasakyan, bibigyan niya ng ticket. Ay ilan lang naman yun iilan lang yung sasakyan bibigyan niya ng ticket. Yung mga ahente lang po yung mga ahente. Binibigyan niya ng ticket. Ay kung wala na ay yun. Kasama na ang chismis doon. Kaya nagre-report din sa Mayor yun. Ganun po yan. Ngayon ay, ang gusto ko lang sabihin dito na hindi pwede si Romualdez na siya ang tatanggap kasi nga hindi naman siya namayagpag At yan nga, kaya nga nag-away-away sila at ang pinagsasabihan ni Sara noon pala na tambaluslos, hindi ba? Ay doon nag-umpisa po yan ay si Martin Romualdez. Kasi nga, nag-aaway na sila sa hatian. Example lang po halimbawa dito sa Central Luzon ay nakakakuha sila ng halimbawa lang po sa isang buwan ay nakakakuha sila ng 10 million sa huwiting lang. Ay ang kumukuha ay mga tauhan ni Duterte. Ay paano yung tauhan ni Marcos hindi nakakakuha? Adi aangal yan Ay isang taon na hindi pa sila nakakakuha Pero nga naglalaro yan. Naglalaro sila, kunyari ay Duterte sila, kunyari ay Marcos sila, ganon. Pero mahahalata mo yan Maghihiwalay po yan At yan na nga, naghiwalay na. At ito na nga, hanggang sa dumating ang pagkakataon, ang panahon, hindi ba? Sinabihan na ni Sara na gusto niyang pugutan ng ulo. Si Marcos, si Bongbong, hindi ba? Ayan po ang mga istorya. Ngayon ay ito, kumuha sila ng mga witness. Ito nga, mga ex-marines daw ito o mga bodyguard nila, kung ano man yan, ay bahala na sila dyan, hindi ba? Pero dapat ito, hindi na tinatawag ng marines ito Pero ay naandyan na yan, ay sige na, padaanin na natin. A false witness will not go unpunished. Kahit na pa ayaw nila o binayaran lang sila o hindi sila magkatanggi, ganon din false witness yan At isa pa, walang ang kwenta yung pinagsasasabi nila. Kaya nga walang kumakagat Una, hindi naman nila sinabi saan ba nanggaling yung pira. Anong project yan? Dapat i-identify nila yung flood control project sa Taguig ito galing. Dinala namin kay Romualdez. At bakit naman idadalhin nila doon, hindi ba? Wala hindi ba? A false witness will not go unpunished, and he who
speak out lies will not escape. Ayan po. Ay sigurado po yan kasi nakasulat po eh. O itong pangalawa ngayon na gusto kong i-share sa inyo, kaya nga mabibilanggo ito eh. O kaya ay magtatago o ay tignan nyo po nangyari kay Kibuloy ngayon, di ba? O si Kibuloy po eh ni-request na ng Amerika eh na sila na mag-custody. Yan ang topic ko kahapon. Ni-request. Ay kasi nga kung ano-ano ang pinagsasasabi. Hindi ba? Ni Kibuloy. O ay hindi lang full sweetness yung ganun eh. Talagang niluluko pa niya mga tao. O kaya yung idle word. Idle word po yun eh. Nasasabihin niya na siya ay appointed son of God. Idle word po yan. At saka, ito ang napansin ko naman dito kay Kwan, nung dinalaw ni dinalaw ni Sara Duterte yung 3 bilanggo. Dinalaw niya sa Payatas. Ha? Si Jinggoy Estrada, si Rodante Marcolita, at saka si Mike Defensor. Dinalaw niya 3 oras. Ay nakalimutan ko lang sabihin at ihahabol ko dito, nakalimutan ko lang pong sabihin, hindi pwede ang sabihin, aywan ko kung sino kung saan niya sinabi o keep the faith, sabi ni Sara daw, doon sa 3 bilanggo. Ay para po sa akin, hindi dapat ginagamit ang faith kung sa tao lang. Hindi pwede yan. Pag sinabi mong keep the faith, sa Panginoon lang yan. Naka-assign lang yan sa Panginoon. Keep the faith, sa Panginoon lang. Pero yung, ay nanluloko nga kayo eh. Hindi ba? Puro kasinungalingan ang ginagawa nyo. Tapos keep the faith kayo. Ay lalabanan nga kayo ng Panginoon eh. Kamay na po ng Panginoon ang gumagalaw dyan. Kasi nga mga idle word dyan eh. Keep the faith. Ay ano ba yung sinasabi nyo? O yung maghasik ng kasinungalingan o idle word o mga patutsada, hindi ba? O ito, basahin ko lang po Matthew 12 verse 36 hanggang 37 at si Jesus Christ po ang nagsalita nito But I tell you that men will give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Ay iba ang pagkakuan nito, pagkasalita ay talagang gano'n eh. Iba ang translation eh. Pero sa akin ay yung sa Gideon ay for every idle word, sabi po ni Jesus Christ, for every idle word man may speak, he will give account thereof in the day of judgment. Yan po ang kabisado kong translation. Pero naintindihan ba natin? Ay ang liwanag po yan. Yung idle word na sinasabi natin, katulad yung keep the faith, hindi ba? Ay problema nyo yan. Kasi nga, ang faith lang ay ilalaan mo lang yan sa Panginoon. Hindi ba? Hindi mo pwedeng gamitin yan dito. Ay dagdag yan sa kwan nila eh. Tingnan nyo po si Kibuloy, hindi ba? Gagawan daw nila ng paraan, hindi ba? Para hindi madala sa Amerika. Ay pag nadala na po dito yan, ay wala nang tsansa yan na makalaya. O yung mga kayamanan niya dyan, ay wala na. Hindi ba? May kayamanan nga siya, ay hindi naman niya mahawakan, hindi ba? Ayan po eh. At sinabi po ni Jesus Christ yan, huwag kayong, do not lay up for yourselves treasures on earth, wherein moth and rust can destroy, and yung thieves can come in or break in and steal. Nabubulok, nawawala at nananakaw. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ayan po. Ngayon, ayan na nga, ang mangyayari kay Kibuloy, hindi ba? Pero nga, ang problema dyan ay hindi naman pala, hindi niya ari yan.
diniposito lang ni Duterte dyan siguro, o yung mga alipuris dyan na marami ng pira ay ayaw nilang ipakita na marami silang pira, diniposito nila kay Kibuloy. At ayan na nga. O, ay bakit nagkaganyan si Kibuloy? Ay idle word nga eh. Parating gumagamit ng idle word. Ay parurusahan siya. Ayan po. Hindi ba? yung nakalabang ko po sa debate dito sa YouTube ngayon ay ang dami bakit daw hindi sinabi ni Jesus Christ na ako ang Diyos? Oh. Yun ang sinabi. Ay sinagutan ko. Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ? Kailanman hindi niya sinabi. Wala siyang sinabi na ako ang Diyos. Ay kako Diyos nga siya eh. Kaya hindi niya pwedeng sabihin yon. Sa tao, pwede. Kung tao ka, pwede mong sabihin yan. Kasi nga tao, walang hiya eh. Hindi ba? Yun ang sabi ko. Sa Diyos, walang gili. Walang deceit. Jesus Christ commit no sin and no deceit was found in His mouth. Kaya hindi niya sinabi yun kasi alam niya, isinugo lang siya eh. Pero nasa kanya ang pagka-Diyos. Simula pa ng simula, kasama na siya ng Diyos. He is the Word of God, sabi ko. And nothing was made without Him. Nothing was made that was made without Him. Kasi kung walang Word, paano magagawa yan, hindi ba? Kung walang busis ang Panginoon, ay siya yung busis, kakoy. Paano magagawa yung kalawakan? Out of nothing, God spoke the word and it came into being, sabi ko. Kasama na siya. Ay ang description nga kako sa sa Biblia ang description nung ginagawa ng Diyos ang mundo o ang kalawakan o mga bituin sa langit, nung ginagawa yan, ay kasama ako, sabi niya, parang maliit na bata na nakikita ko. Ang sabi po parang tatay na gumagawa ng bahay ay binabantayan nila yung bahay, dalawa sila. Yun ang description po ng Biblia. Ay napapalayo tayo. Ay balikan natin ito, For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ayan po. Kaya naniniwala ako dito sa itong mga Marines na ito ay mapaparusahan po ito. Opo. Ay walang natin kung hanggang saan yung tulong na nakukuha nila kay Sara Duterte siguro yan. Kasi nakakulong na po si Marcolita hindi ba? At saka si Mike Defensor, sa bagay ay pwede naman i-transfer ang money ay online lang, hindi ba? Pwede mag-transfer po, hindi ba? Ay bahala na sila dyan. Pero naniniwala ako na ito mga nagsisinungaling na ito ay parurusahan ito. Opo, ng Diyos ng Diyos. Hindi lang natin alam kung paano o kailan. Ayan po. Kaya nga po yung mga bilanggo na nagtestify against De Lima ay nagrecant sila hindi ba? Nagrecant. Kasi nga ay pananagutan po nila yan Ay kung namatay si De Lima bigla, problema na, hindi ba? Namatay sa bilangguan o namatay sa kulungan, hindi ba? Problema nila. Kasi sisingilin po sila ng Diyos Ayan po sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon po, bago po ako mag-umpisa sa ating pakikinig po ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.